Isang milyonaryo ang ilang segundo na lang ay mawawala ng lahat hanggang sa may ibinulong ang isang mahirap na tagalinis na nagbago ng kanyang kapalaran. Ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat. Bago tayo magsimula, mag-iwan ng komento kung saan ka nanonood at sa huli, huwag kalimutang bigyan ng marka ang kwentong ito mula 0 hanggang 10. Tara na! Si Ricardo Garcia ay ilang saglit na lang bago pirmahan ang isang kontrata na magiging pinakamahalagang kasunduan sa negosyo ng kanyang buhay. Nangako ang Calliope Corporation na babaguhin ang kanyang kumpanya at dadalhin ito sa di masukat na tagumpay. $1 ang nakataya, nakatutok at kumpiyansa, handa na sanang pumirma si Ricardo nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Jennifer, isang tagalinis, habang itinutulak ang kanyang kariton. Kukunin ko lang ang basura sandali, mahina niyang bulong. Wala halos nakapansin. Puno ng sigla ang silid habang lahat ay sabik na inaasahan ng pagsasanib. Tahimik na lumapit si Jennifer sa basurahan sa tabi ng upuan ni Ricardo. Yumuko siya, tila inaayos ang bag. Pagkatapos, bahagyang lumapit sa kanya at ibinulong ng sapat lang para siya ay makarinig. Huwag kang pumirma, bitag ito. Napatigil si Ricardo, natigilan ang kanyang kamay sa ere ilang pulgada mula sa papel. Nabitawan niya ang bolpen na tahimik na bumagsak sa mesa. Ano? Bulong niya, gulat na gulat. Dahan-dahang tumayo si Jennifer at tinitigan siya sa mata bago muling tumalikod na parang walang nangyari. Kalmado niyang kinuha ang basura at itinulak palabas ang kariton. Pero hindi na mapakali si Ricardo. Ricardo, tanong ni Ismael, ang kanyang matagal ng kasosyo na may kakaibang ekspresyon. Okay lang ba ang lahat? Tanong ni Manuel, kinatawan ng Calliope mula sa kabilang dulo ng mesa. Handa ka na bang pumirma? Nilunok ni Ricardo ang laway niya, muling tumingin sa folder sa harap niya, ang naglalaman ng lahat ng dokumento ng pagsasanib. Tumingin siya kay Ismael, pagkatapos kay Manuel, at sa huli sa pinto kung saan halos nakaalis na si Jennifer. May kakaiba. Bigyan niyo ako ng 5 minuto, biglang sabi ni Ricardo. Sabay tayo. 5 minuto? Tanong ni Ismael na pilit nagpapanatili ng normal na tono pero nanlilisik ang mata. May problema ba? May aasikasuhin lang ako, sagot ni Ricardo, sabay lakad papalabas. Mr. Garcia, singit ni Manuel, nandito na ang lahat tapos na ang usapan, wala nang dapat pagtalunan. 5 minuto, ulit ni Ricardo, mas matatag ang boses. Hindi na siya naghintay ng sagot. Lumabas siya at isinara ang pinto. Ilang hakbang lang, sa unahan si Jennifer, tulak ang kanyang kariton. Nang marinig niyang paparating si Ricardo, huminto siya. Ikaw, sabi ni Ricardo, sabay turo sa kanya, sumama ka sa akin. Ngayon, nagulat si Jennifer pero tumango. Tahimik silang naglakad papunta sa isang break room. Nauna si Ricardo pumasok, sumunod si Jennifer. Isinara niya ang pinto ng may bigat at hinarap siya. Seryoso ang tingin. Magpaliwanag ka. Matigas niyang sabi, nakahalukip-kip ang mga braso at dapat maganda ang paliwanag mo. Kung istorbo lang ang ginawa mo, sisibakin kita. Nakatayo lang si Jennifer, hawak ang sako ng basura. Alam kong parang kabaliwan ito, aniya, pero may mga narinig akong usapan, mga bagay na walang ibang nakakaalam. Plano kanilang pabagsakin. Sino ang sila? Matalim na tanong ni Ricardo. Ang Calliope at si Ismael, sagot ni Jennifer, bahagyang nanginginig ang boses. May tinagong mga utang sa kontrata. Kapag pumirma ka, babagsak ang kumpanya mo. Mawawala lahat. Hindi agad nakasagot si Ricardo. Tinitigan lang niya ito. Bahagi ng isip niya ay gustong tumawa. Pero sa kaibuturan, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may malamig na hangin na dumampi sa kanya. Ano pangalan mo? Tanong niya. Jennifer, gaano ka nakatagal dito nagtatrabaho? 8 buwan, karamihan night shift. Lumapit si Ricardo, matalim ang tingin.
Maliwanag na ito, kung nagsisinungaling ka o gumagawa lang ng gulo, bukas tanggal ka na. Hindi na tinag si Jennifer. Naiintindihan ko, pero kung manahimik ako at hayaan kang pumirma, alam kong hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Lumayo si Ricardo at tumingin sa lungsod sa labas ng salamin. Hindi nagbabago ang skyline ng Chicago, pero ang mundo niya ay gumuguho. Wala namang dahilan si Jennifer para magsalita. Wala siyang mapapala, puro panganib ang nakataya. Pero nandito siya nagsasabi ng totoo. May ebidensya ka ba? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa labas. Meron. Screenshots, dokumento, recordings. May papakita ko sa iyo ngayong gabi, alas 7. Dito rin. Tumango si Ricardo. Dalhin mo lahat, pero kung hindi ako makumbinsi, bukas huli na ang araw mo rito. Tumango si Jennifer ng simple. Pagkaalis niya, idinikit ni Ricardo ang noo niya sa malamig na salamin. Sa loob ng boardroom, nakalatag pa rin ang kontrata, naghihintay sa kanyang pirma. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, hindi sigurado si Ricardo Garcia kung ano ang dapat niyang gawin. Bumalik siya sa silid, mabilis ang tibok ng puso. Lahat ay napatingin sa kanya. Si Ismael ay may ibinubulong kay Manuel, ngunit agad na umayos ng upo. All good? Tanong nito, pilit na nakangiti. Yes, sagot ni Ricardo, ngunit itinago ang lahat ng nasa isip niya. Naglakad pabalik si Ricardo sa mesa, pero hindi siya umupo. Lumipat ang kanyang mga mata mula sa kontrata patungo sa mga mukha ng mga lalaking nakatingin sa kanya. Sa totoo lang, mabagal niyang sabi, sa tingin ko kailangan ko pang balikan ang ilang bahagi ng kasunduan. Review, kumunot ang noo ni Manuel. Mr. Garcia, ilang linggo nating pinagtrabahuhan ang bawat detalye ng kasunduang ito. At iyan mismo ang dahilan, kalmadong tugon ni Ricardo. Gusto kong silipin pa ng isa pang beses. Kinuha niya ang folder, isinara ito ng mahigpit at sinabi, magkita na lang tayo ulit bukas. Tumahimik ang silid, tumayo si Ismael, itinukod ang mga kamao sa mesa. Ricardo, hindi ito makatuwiran. Nasasayang ang oras natin. May ibang bibili ang Calliope, alam mo yon. Hayaan mo silang pumila, malamig na sabi ni Ricardo, nakatingin ng direkta sa matagal na niyang kaibigan. Isang gabi lang, walang mababago. Meron, singal ni Ismael. Ibinagsak ni Manuel ang kamay sa mesa. Magulo ang merkado? Gumagalaw ang stock, ngayon o kailanman? Pinanood ni Ricardo ang desperasyon nila. Tama si Jennifer, hindi normal ang ganitong klaseng pamimilit. Akin ang desisyon. Mahina ngunit matatag niyang wika. Ipinatong niya ang kontrata sa kanyang briefcase. Magkikita tayo bukas. Hindi na niya sila binigyan ng pagkakataong magsalita. Lumabas siya ng silid habang ang mga lalaki nanlilisik sa galit. Eksaktong alas 7 ng gabi, pumasok si Ricardo sa break room. Nandoon na si Jennifer, nakaupo na may maliit na backpack sa kandungan. Agad siyang tumayo. Salamat sa pagpunta, sabi niya, mas matatag ang tinig kaysa kaninang umaga. Ipakita mo sa akin kung anong meron ka. Umupo si Ricardo sa tapat niya sa maliit na bilog na mesa. Binuksan ni Jennifer ang backpack at kinuha ang kanyang telepono. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-scroll sa mga larawan. Nagsimula ito 3 linggo na ang nakalipas, sabi niya. Nililinis ko ang opisina ni Ismael nang may narinig akong mga boses sa kabilang kuwarto. Huminga siya ng malalim. Nakilala ko ang boses niya at isang babae. Pinag-uusapan kanila. Lumapit si Ricardo. Ituloy mo. Ang pangalan niya Gabriela, blonde, matangkad, laging mamahalin ang suot in-slide ni Jennifer ang daliri sa screen, ipinakita ang isang malabong larawan mula sa siwang ng pinto. Ito siya. Nanlamig si Ricardo. Gabriela Lopez ang dating kasintahan niya. Ang babaeng iniwan siya 2 taon na ang nakalilipas, sinabing magkaiba sila ng mundo. Bakit siya kasangkot dito? Magkasama na sila ni Ismael ngayon, patuloy ni Jennifer, at may plano silang laban sa iyo. Nag-swipe siya sa susunod na file. Pakinggan mo ito.
Pinindot niya ang play. Hindi malinaw ang tunog pero sapat para marinig ang mga boses. Pagkapirma niya, hawak na natin ang lahat ng assets. Sigurado ka bang walang hinala si Ricardo? Si Ricardo, masyado yang inosente para makita ang pagtataksil. Noon at ngayon pareho lang. Paano kung malaman niya? Hindi niya malalaman. Magtiwala ka, Gabriela. Sa loob ng 48 oras, atin na ang kumpanya niya. Napahawak si Ricardo sa mukha niya, parang umiikot ang silid. Hindi maikakaila ang boses ni Ismael at ang tawa ni Gabriela, ang tawang dati niyang minahal. Ngayon ay parang lason. May iba pa ba? Garalgal ang boses niyang tanong. Tumango si Jennifer at nag-swipe ulit, mga malabong litrato ng mga dokumento, mga kontratang may ibang nilalaman kaysa sa ipinakita kay Ricardo, mga bank transfer papunta sa mga account na hindi niya kilala. Binago nila ang orihinal na kontrata, sabi ni Jennifer. Itinuro ang isang imahe. Tingnan mo ito, sa bersyon mo nakasulat na 60% pa rin ang kontrol mo. Sa totoong kontrata, yung ipapalit nila pag pumirma ka, 20% na lang ang sayo. Mabilis na kinuha ni Ricardo ang telepono, titig sa screen. Ito'y falsification, krimen ito. At may iba pa. Dagdag ni Jennifer, itinuro ang isa pang litrato. Itong 15 milyong dolyar na ilipat mula sa account ng Calliope papunta sa personal account ni Ismael noong nakaraang linggo. Tumayo si Ricardo at lumapit sa bintana. Kumikislap ang Chicago sa dilim pero para sa kanya tila madilim ang lahat. Bakit? Bulong niya sa sarili. Pinakamalapit kong kaibigan si Ismael sa loob ng 15 taon. Magkasama kaming nag-aral sa kolehiyo, magkasama naming itinayo ang lahat. May mga taong nagbabago kapag may pera, marahang sabi ni Jennifer, inilapag ang telepono. O baka simula pa lang ganon na sila at ayaw mo lang makita. Humarap si Ricardo, pilit inuunawa ang lahat. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Pwede kang mawalan ng trabaho. Nag-atubili si Jennifer. Dahil ito ang tama, hindi ko kayang manood lang habang may naloloko. Pinagmasdan siya ni Ricardo. Ramdam niyang may mas malalim pang dahilan sa likod ng mga salita niya. Pero halatang hindi pa handa si Jennifer magsabi. Ito mga litrato, mga recording. Paano ko malalaman na totoo ang lahat ng ito? Tanong niya. Naiintindihan kong hindi ka agad nagtitiwala. Sagot ni Jennifer. Isinusuksok ang telepono sa bag. Pero pag pumirma ka bukas, mawawala lahat sa'yo. Plano na nila ang bawat hakbang. Tahimik lang si Ricardo na para bang walang katapusan ng oras. Isang bahagi ng sarili niya ang desperadong gustong isantabi ang lahat. Hindi lang kasamahan si Ismael, para na itong kapatid sa kanya. Pero nandoon ang ebidensya. Kailangan ko ng mas matibay na patunay. Sa wakas ay sabi ni Ricardo, mababa pero matatag ang tinig. Kailangan kong makasiguro. Makakakuha pa ako, marahang sagot ni Jennifer, pero magiging delikado ito. Mag-ingat ka, sabi ni Ricardo nakatitig sa kanya. Kung totoo ang sinasabi mo, kung talagang nagtataksil si Ismael sa akin, hindi niya maituloy ang salita. Malalaman natin ang katotohanan, matatag na sabi ni Jennifer. Pagkaalis niya, naiwan mag-isa si Ricardo sa silid, nakatingin sa lungsod sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon ng pagkakaibigan, nagduda siya kay Ismael at mabilis na kumakalat ang pagdududang iyon. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati dumating si Ricardo sa opisina. Buong gabi niyang iniisip ang ebidensyang ibinigay ni Jennifer, ang mga larawan ng binagong kontrata, ang audio ng boses ni Ismael na nag-e-echo ng pagtataksil. Kailangan niya ng mga sagot. Dumiretso siya sa Human Resources. Gusto ko sanang makita ang file ni Jennifer Santos, sabi niya kay Martha, ang HR administrator. File ng cleaning lady? Tanong nito habang inaayos ang salamin. May nangyari ba? Routine check lang, pagsisinungaling ni Ricardo. Kailangan ko lang i-verify ang ilang detalye.
Dinala ni Martha ang isang manipis na folder. Binuksan ni Ricardo at nanlaki ang mga mata niya sa nabasa. Jennifer Santos, 28 taong gulang, degree sa Business Administration mula Northwestern University, espesyalisasyon sa Corporate Finance, dating nagtatrabaho sa McKinsey & Company. McKinsey? Bulong ni Ricardo. Paumanhin! Tanong ni Martha lumalapit. Wala yon. Salamat, mabilis na isinara ni Ricardo ang folder at ibinalik kay Martha, umalis ng HR na naguguluhan ng isip. Si Jennifer pala ay nagtrabaho sa McKinsey, isa sa pinaka-prestihiyosong consulting firm sa mundo. Paano napunta ang isang taong may ganong background sa paglilinis ng opisina sa kanyang kumpanya? Sa oras ng tanghalian, hinanap ni Ricardo si Jennifer sa mga pasilyo hanggang makita niya ito sa ika-12 palapag, naglilinis ng bintana sa isang maliit na conference room. Jennifer, tawag niya habang papalapit, kailangan kitang makausap. Nagulat ito. May nangyari ba? May nalaman ka ba tungkol kay Ismael? Sa totoo lang, sabi ni Ricardo, nakahalukip-kip, may nalaman ako tungkol sa'yo. Namutla ang mukha ni Jennifer. Northwestern University, McKinsey & Company, Corporate Finance, patuloy ni Ricardo. Binitiwan ni Jennifer ang pamunas at huminga ng malalim. Tiningnan mo ang file ko. Bakit hindi mo sinabi kung sino ka talaga? Lumingon-lingon si Jennifer para matiyak na walang nakakarinig bago sumagot. Dahil wala naman yang halaga, mapait niyang sabi, walang pakialam dito kung ilang degree ang meron ako o kung saan ako nagtrabaho noon. Para sa kanila, isa lang akong babaeng Latina na tagalinis. Pero McKinsey, impressive yun. Paano ako napunta dito? Putol ni Jennifer. Gusto mo ang totoo? 2 taon akong nagtrabaho sa McKinsey. Magaling ako, sobrang galing. Pero pagdating ng promotion, laging may dahilan. Nakikita ni Ricardo ang kirot sa mga mata niya. Una, sabi nila kailangan ko pa ng experience. Pagkatapos na ang style ko raw ng komunikasyon ay hindi akma sa company culture. Ngumiti si Jennifer ng tuyo, walang halong saya. Translation? Sobra akong kompetente pero hindi ako mukhang taong gusto nila sa leadership. Diskriminasyon yan, sabi ni Ricardo. Pwede mo silang idemanda. Gamit ang anong pera? Marahang tanong ni Jennifer, pinupulot ang timba. At sino ang maniniwala sa isang Latina laban sa dambuhalang McKinsey? Walang masabi si Ricardo, hirap intindihin ang kawalang katarungan. At ang pamilya mo, sa huli, sabi niya, binanggit mo dati ang kapatid mong babae. Maria, mahinang tugon ni Jennifer, 22, ipinanganak na may malubhang sakit sa puso. Kailangan namin ng $200,000 para sa operasyon. Huminto siya. Nang tanungin ako ng McKinsey na mag-resign, kailangan kong tanggapin ang kahit anong trabaho. Kaya ka nandito, sabi ni Ricardo. Kaya ako nandito, tango ni Jennifer. Ang health plan ng trabahong ito ay sumasagot sa bahagi ng gamutan ni Maria. Kahit mababa ang sahod, nakakatulong sa gamot niya. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Nakaramdam si Ricardo ng bigat sa dibdib. Narito sa harap niya ang isang matalinong babae na nakapagtapos sa isa sa pinakamagagaling na universidad, may karanasan sa isang world-class firm na nagtatrabaho bilang tagalinis dahil sa diskriminasyon at obligasyon sa pamilya. Jennifer, wala akong ideya. Ngayon, alam mo na. Bumaling siya muli sa bintana, kaya ko agad nahuli ang mga peking dokumento. Taon na kong nag-aanalisa ng corporate contracts. Halata agad sa akin ang mga pagkakaiba. At yan ang dahilan kung bakit mo ako binalaan. Mahina pero malinaw na sabi ni Ricardo. Bahagi lang, amin ni Jennifer. Nag-atubili siya bago nagdagdag, pero dahil din iba ka sa ibang executives dito, pinagmasdan kita sa loob ng ilang buwan. Iginagalang mo ang lahat, anuman ang trabaho nila. At nang makita kong plano nilang sirain ka sa parehong paraan na sinira nila ang karera ko,
Hindi ka na pwedeng manahimik. Si Ricardo ang tumapos ng kanyang pangungusap. Eksakto. Matagal na tinitigan ni Ricardo si Jennifer. Hindi lang basta tagalinis si Jennifer Santos na nakarinig ng kahina-hinalang usapan. Isa siyang bihasang profesional na nakakita ng matinding pandaraya at nagdesisyong magsalita kahit ang kapalit ay lahat ng meron siya. Jennifer, kapag natapos na ang lahat ng ito, Ricardo? Umeeko sa pasilyo ang boses ni Ismael. Sabay silang lumingon at nakita itong papalapit, bahagyang kumunot ang noo habang tinitingnan silang dalawa. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong nito, halatang naguguluhan. Tinitingnan ko lang ang paglilinis, kaswal na sagot ni Ricardo. Alam mo namang partikular ako sa mga bagay na yan. Tumingin si Ismael kay Jennifer na muling nagpunas ng bintana. Iniiwas ang tingin at kunwari walang pakialam. Mula kailan ka pa naging interesado sa cleaning staff? May halong hinalang tanong ni Ismael. Mula nang nagpasya akong mas bigyang pansin ang maliliit na bagay, sagot ni Ricardo na may pilit ng ngiti. At saka, nareschedule mo ba ang meeting kay Calliope ngayong hapon? 3:00, sagot ni Ismael. Hindi inaalis ang tingin kay Jennifer. Sana wala nang abala. Wala, tugon ni Ricardo. Nagsimula siyang lumakad patungo sa elevator. Mag-lunch tayo, may ilang revision sa kontrata na gusto kong talakayin. Sumunod si Ismael, pero hindi bago siya muling tumingin ng matagal kay Jennifer. Pagdating sa elevator, pinindot ni Ismael ang button at tumingin kay Ricardo na may mapanuring tingin. May kakaiba sa'yo simula kahapon, Ania. Mayroon ka bang hindi sinasabi? Maingat na pinili ni Ricardo ang mga salita. Normal lang nakabahan bago sa malaking desisyon, alam mo yan. Ricardo, 15 taon na tayong magkaibigan, magkasama nating itinayo ang kumpanyang ito. Kung may bumabagabag sa'yo, pwede kang maging tapat sa akin. Ipinatong ni Ismael ang kamay sa balikat ni Ricardo. Matatag ang boses nito, ang ekspresyon, mahirap basahin. Tinitigan ni Ricardo ang mga mata ng kaibigan, pilit hinahanap ang bitak sa maskara. Pero kalmado si Ismael, concerned. Halos masyadong kapani-paniwala. Ayos lang ako, Carlos, mahina niyang sagot. Gusto ko lang matiyak na tama ang ginagawa natin. Tama! Kumpiyansang sagot ni Ismael. Gagawin tayong market leaders ng merger na ito. Magtiwala ka. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator at pumasok sila. Habang bumababa, hindi mawala kay Ricardo ang boses ni Jennifer sa isip niya. Minsan, binabago ng pera ang tao at sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 dekada na itanong niya sa sarili, kilala ba talaga niya si Ismael? Makalipas ang hapon, mga 5:00, tinatapos na ni Jennifer ang trabaho sa 15 palapag. Karamihan sa mga executives ay nakauwi na at halos tahimik ang mga pasilyo. Naglalinis siya ng executive restroom nang marinig ang mga yapak. Napatigil siya, nagtataka, sino pa kaya ang nasa gusali? Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, narinig niya ang mga boses. Isa roon ay walang iba kundi si Ismael. Kasunod doon ay boses ng isang babae, malamig, matulis, si Gabriela. Sigurado ka bang siya iyon? Tanong ni Gabriela may halong inis. Sigurado, sagot ni Ismael. Nag-background check ako matapos kong makita si Ricardo. Nakausap siya kahapon. Jennifer Santos, 28, dating McKinsey consultant. Masyadong matalino para sa sarili niya. Kumakabog ang dibdib ni Jennifer. Niyakap niya ang malamig na dingding ng tiles. Nanginginig ang mga kamay. Pinag-uusapan nila siya. Sa tingin mo ba narinig niya ang usapan natin noong 1 linggo? May bahid ng kaba ang tinig ni Gabriela. Sigurado ako, sagot ni Ismael. Tiningnan ko ang security footage. Naglilinis siya sa opisina ko habang tinatapos natin ang lahat. Sandaling tumigil si Ismael. At ngayong araw, iba ang asal ni Ricardo. Umatras sa pagpirma, nagsimulang magtanong tungkol sa mga detalyeng matagal na naming napagkasunduan. Buisit,
Singhal ni Gabriela, kapag nalaman ni Ricardo ang tungkol sa atin sa mga money transfer, hindi niya malalaman, putol ni Ismael, hindi kung kikilos tayo agad. Kailangan kong ayusin ang cleaning lady bago niya masira ang lahat. Tinakpan ni Jennifer ang bibig niya para pigilan ang paghikbi. Alam nilang natuklasan niya ang kanilang lihim. Paano? Tanong ni Gabriela. Sa pinakamasakit, pinakahihiyang paraan, malamig na tugon ni Ismael. Aakusahan ko siyang nagnakaw sa harap ng lahat. Walang maniniwala sa isang janitor na tinanggal sa trabaho kaysa sa akin. At kung subukan siyang ipagtanggol ni Ricardo, mababa ang tawa ni Ismael. 15 taon na kaming magkaibigan ni Ricardo. Kahit may alinlangan siya, hindi niya ako lalabanan sa publiko. Hindi para sa isang cleaning lady. Masyado siyang predictable. Pumikit si Jennifer, nag-uumapaw ang luha. Ibinuwis niya ang lahat para gawin ang tama at ngayon plano nilang sirain ang reputasyon niya, ang karera niya at tanging pinagkukunan ng kabuhayan. Kailan? Tanong ni Gabriel. Ngayon, tatawagin ko siya sa main auditorium. Sasabihin kong may urgent safety meeting para sa staff. Unti-unting lumayo ang kanilang mga boses. Naiwan si Jennifer sa loob ng banyo, nanginginig ang buong katawan. Naalala niya si Maria, ang kapatid niyang umaasa sa health insurance ng trabahong ito na ang gamot ay sakop ng kumpanya. Kung mawawala ang trabahong ito, pati kinabukasan ni Maria ay malalagay sa panganib. Kung matatanggal siya for cause, hindi lang sahod ang mawawala kay Ana. Pati na rin ang benepisyong medikal na sumasagot sa gamutan ng kanyang kapatid. Biglang bumukas ang intercom ng gusali, may kasamang static na ugong. Lahat ng empleyado mangyaring pumunta agad sa main auditorium para sa isang emergency safety meeting. Inuulit, lahat ng empleyado sa main auditorium. Pumikit si Ana, huminga ng malalim at inayos ang kanyang tindig. Anuman ang mangyayari, haharapin niya ito ng taas noo. Hindi niya hahayaang makita ni Ismael na siya'y durog. Puno ang auditorium, siksikan mula harap hanggang likod. Mga empleyado mula sa iba't ibang departamento ang pumuno sa mga upuan, nagbubulungan at naghuhula tungkol sa biglaang pagpupulong. Pumasok si Ana mula sa likuran, matatag ang mga hakbang, nakataas ang baba. Tumayo siya sa may dingding sa likod, pilit iniiwasan ang spotlight. Sa harap, nakaupo si Ricardo kasama ang iba pang executives. Saglit na naglibot ang tingin nito at nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Ana ang pagkalito sa mukha niya. Malinaw na hindi siya ang nagpasimula ng pulong na ito. Umakyat si Ismael sa entablado, may dalang Manila folder at mabigat ang ekspresyon. Salamat sa mabilis na pagdalo ninyo, panimula niya, malakas ang tinig sa mikropono. Sa kasamaang palad, kailangan kong talakayin ang isang seryosong paglabag sa seguridad ng kumpanya. Nag-alingas-ngas ang mga tao, parang alon na kumalat. Kahapon, pagpapatuloy ni Ismael, natuklasan naming may mga sensitibong dokumento ng kumpanya na kinuhanan ng larawan at inilabas mula sa executive offices. Tumigil siya, pinipilit na palalimin ang tensyon. Hindi lang ito simpleng paglabag sa aming polisya, ito ay isang mabigat na akto ng corporate espionage. Nalamig ang sikmura ni Ana, alam niya kung saan patutungo ito. Matapos ang masusing investigasyon kasama ang aming security team, sabi ni Ismael, tuwirang tumingin sa kanya, natukoy na namin ang may sala. Itinuro siya. Ana Santos, cleaning staff, lumapit ka rito. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Daang-daang mata ang nakatutok kay Ana. May naguguluhan, may nag-aalinlangan, at may ilan na agad ng huhusga. Nanginginig ang kanyang mga binti, pero lumakad siya pasulong ng may katahimikan at lakas ng loob. Hindi niya hahayaang mangibabaw ang takot o kahihiyan. Mrs. Santos, malamig na sabi ni Ismael, may mga larawan ng kumpidensyal na dokumento na natagpuan sa iyong mobile device. Paano mo ipaliliwanag iyon? Tumingin si Ana kay Ricardo, umaasang makakakita ng kahit kaunting pangunawa. Maputla ang mukha niya, hindi mabasa.
mukhang nabigla. Ako, panimula ni Ana pero pinutol siya ni Ismael. Dagdag pa rito may CCTV footage kang nakitang pumapasok sa mga restricted area sa oras na wala ka dapat doon. Binuksan niya ang folder at ipinakita ang mga nakaprint na litrato. Kinuna nito noong nakaraang linggo. Ipinasa niya ang ebidensya sa mga nasa unahan. Nakita ni Ana ang pagtingin ni Ricardo sa mga larawan at ang mukha nito'y tila puno ng pagkadismaya o pagdududa. Mr. Santos, matigas ang boses ni Ismael, ang ginawa mo ay maituturing na pagnanakaw ng intellectual property, isang federal offense. Lumapit siya. Gayunpaman, dahil malinis ang record mo hanggang ngayon, ino-offer naming ang agarang pagtanggal sa iyo for cause sa halip na magsampa ng kaso. Nahanap ni Ana ang kanyang tinig. Hindi ito patas, sinusubukan ko lang protektahan. Protektahan ano? Singhal ni Ismael. Ang sarili mo? Plano mo bang ibenta ang impormasyong ito? Hindi, pinoprotektahan ko si Mr. Garcia mula sa... Enough! Ibinagsak ni Ismael ang kamao sa podium at natahimik ang buong silid. Hindi ko hahayaang dungisan ng isang sinungaling ang reputasyon ng kumpanyang ito at ng pamunuan nito. Muling humarap si Ana kay Ricardo, nanginginig ang boses niya. Ricardo, pakiusap, nakita mo ang ebidensya, alam mong iyon ang dahilan kung bakit ko ginawa ito. Tumayo si Ricardo mula sa kanyang upuan. Sa isang iglap, naniwala si Ana na ipagtatanggol siya nito. Pero tumalikod siya mahigpit ang panga. Pasensya na, Ana, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Pero malinaw ang ebidensya. Parang nabasag ang puso ni Ana. Ang taong pinili niyang ipagtanggol, ang taong sinubukan niyang iligtas, ngayon ay tinalikuran siya. Ricardo, muling tawag ni Ana, nanginginig ang boses. Kilala mo ako. Alam mong hindi ko ito gagawin. Sapat na, Mrs. Santos, sabat ni Ismael, bumaba mula sa entablado na may malupit na ngiti. Tapos na ang palabas. Kumaway siya sa dalawang gwardiya. Ilabas siya sa gusali. Wala na siyang karapatang pumasok sa property ng kumpanya. Lumapit ang mga gwardiya. Ricardo! Huling sigaw ni Ana. Kapag lumabas ang katotohanan, tandaan mo, sinubukan kong gawin ang tama. Pumikit si Ricardo para bang tinamaan siya ng bigat ng mga salita nito. Hinawakan ng mga gwardiya ang kanyang mga braso pero mahinahon siyang kumawala. Ako na ang lalakad, mariin niyang wika. Matatag ang boses niya kahit tuloy-tuloy ang luha sa kanyang pisngi. Bago siya lumabas ng silid, humarap siya sa lahat. Kapag lumabas ang katotohanan, malakas at malinaw ang tinig niya. Tandaan ninyo na lahat kayo'y nakakita nito at walang kumibo. Lumakad siya palabas sa ilalim ng bigat ng katahimikan ng daan-daang kasamahan. May ilan na nakatingin na may simpatya. Ang iba'y hindi mapakali at ang iilan halatang nakahinga ng maluwag na naresolba na ang problema. Sa labas, nakatayo sa malamig na hangin ng gabi, iniabot kay Ana ang isang maliit na kahon ng kanyang personal na gamit. Pasensya na, Miss Santos, mahina ang sabi ng isa sa mga gwardiya. Halatang nahihiya. Orders are orders. Tahimik na tumango si Ana, kinuha ang kahon ng kanyang mga gamit at nagsimulang maglakad patungo sa pinakamalapit na istasyon ng subway. Mabigat ang bawat hakbang, hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa masakit na kaalamang si Ricardo ay patuloy pa ring naglalakad papasok sa isang bitag. At ngayon, wala na siyang paraan para balaan siya. Sa auditorium, nanatiling nakaupo si Ricardo kahit nakalabas na ang ibang empleyado. Lumapit si Ismael at marahang ipinatong ang kamay sa balikat niya. Alam kong mahirap ito, sabi niya, may tinig na puno ng huwad na simpatiya. Mukhang maayos siyang empleyado, pero minsan binibigo tayo ng mga tao. Tumingala si Ricardo sa matagal na kaibigan, sinusuri ang mukha nito, naghahanap ng kahit maliit na bitak, anumang senyales na nagsisinungaling siya. Pero kalmado ang ekspresyon ni Ismael, kontrolado at tapat ang dating. Malinaw ang ebidensya, bulong ni Ricardo para na ring sa sarili niya. Oo,
Sang-ayon ni Ismael na may tango. Pero ngayon, makakapokus na tayo sa totoong mahalaga, Calliope. Dadalhin ng merger na ito ang kumpanya natin sa bagong taas. Hindi tayo dapat maabala ng mga empleyadong hindi tapat. Mabagal na tumango si Ricardo, ngunit sa loob niya, unti-unting bumubuo ang isang tahimik na bagyo ng pagdududa. Hindi niya malimutan ang tingin sa mata ni Ana, ang hilaw, desperadong katapatan ng tawagin siya nito. Pwede ba nating i-reschedule ang signing bukas ng umaga? Tanong ni Ismael. Unang-una, wala nang delay. Oh! Sagot ni Ricardo, tumayo habang sinusubukang unawain ang lahat. Unang-una! Pero habang palabas siya ng auditorium, bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya maalis sa isip na baka katatapos lang niyang gawin ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Sa kabilang panig ng lungsod, naglakad si Ana Santos sa mga kalsada ng Chicago, may bitbit na karton at pusong tila na durog. Pero kahit sa kalungkutan, hindi siya handang sumuko. Hindi siya iniligtas ni Ricardo, pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa na mailigtas siya nito. Gabing iyon, hindi nakatulog si Ricardo. Nakahiga lang siya, nakatitig sa kisame, hinahanting ng alaala ng pag-escort kay Ana palabas. Umeeko sa isip niya ang tinig nito, nagmamakaawa, nanginginig, puno ng katotohanan. At wala siyang ginawa. 3:00 ng madaling araw, hindi na niya kinaya. Mabilis siyang nagbihis, kinuha ang kanyang susi at nagtungo sa opisina. Madilim at tahimik ang gusali, may ilang night guards lang na nagro-ronda. Ipinakita niya ang kanyang badge at sumakay sa pribadong elevator papunta sa top floor. May hindi tugma. Ang kaalaman ni Ana sa corporate contracts, ang paraan ng pagtukoy niya sa red flags, hindi iyon gawain ng taong magnanakaw ng lihim. Bakit nga ba ipapahamak ng isang tulad niya ang lahat para lang balaan siya? Umupo si Ricardo sa kanyang mesa at binuksan ang computer. Sinuri niya muli ang merger files ng Calliope Corporation. Bawat dokumento, bawat linya, sa una normal ang lahat. Pero sa pahina 47 ng pangunahing kontrata, may napansin siya, isang sanggunian sa Addendum C. Hindi pa niya ito nakita kailanman. Dapat daw itong naglalaman ng technical specs at post-merger asset allocations. Pero wala ito sa shared folder. Nagtaka siya at nag-login sa main server ng kumpanya gamit ang pinakamataas niyang access. Sa loob ng isang restricted encrypted directory na hindi niya alam na umiiral, natagpuan niya ito, Addendum C, Post-Merger Asset Distribution. Binuksan niya ang file at ang nabasa niya ay nagpigil sa kanyang dugo. Ayon sa dokumento, 80% ng assets ng Garcia Technologies ay ililipat sa kumpanyang tinatawag na Calliope International Holdings. Isang pangalang hindi niya pa naririnig. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang Calliope International Holdings ay nakarehistro sa Cayman Islands. 2 ang nakalistang shareholders, Ismael Ramirez at Gabriela Lopez. Hindi, bulong ni Ricardo, muling binasa ang dokumento. Pero malinaw ang pagkakasulat, hindi ito partnership. Isa itong takeover, isang bitag. Agad niyang ipinrintong file. Pagkatapos, mas malalim pa siyang naghukay. Gamit ang kanyang executive access, hinanap niya ang mga financial records na nakalink sa merger at nakumpirma niya ang lahat. Sa huling 2 buwan, umabot sa 23 milyong dolyar ang nailipat sa mga account na sinasabing para sa Calliope Corporation. Pero hindi tugma ang account numbers. Manumano niya itong sinubaybayan. Lahat ng 23 milyong dolyar ay napunta sa isang personal account sa ilalim ng alias na El Ramirez. Ismael Ramirez. Mahigpit na kumapit si Ricardo sa gilid ng mesa para bang bumabagsak ang lahat sa kanya. 15 taon, bulong niya. 15 taon ng pagkakaibigan. At hindi doon natapos, nakita niya ang mga internal emails, mga komunikasyon ni na Ismael at ng mga executive ng Calliope, mga email na hindi niya kailanman nakita.
Sa isa na may petsang 3 linggo na ang nakalipas, isinulat ni Ismael, si Ricardo ay lubos na inosente. 15 taon ng pagkakaibigan ang nagbulag sa kanya. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, hawak na natin ang mga assets at matagal na tayong nakalayo. Sa isa pa mula kay Gabriela, malapit na tayo, panatilihin mo lang siyang abala hanggang sa pirmahan. Pagkatapos, siya na ang magiging proud owner ng isang pangalan na walang halaga. Napaupo si Ricardo, nangingibabaw ang bigat. Hindi lang pera ang pagtataksil na ito. Personal din, si Gabriela, ang babaeng minahal niya, si Ismael, ang taong tinuring niyang kapatid. Matagal na pala nila itong pinagplanuhan at halos naipasa na niya sa kanila ang lahat. Talagang sobrang predictable niya. Nakatitig si Ricardo sa screen. Nanginig ang kamay niyang humahawak sa mouse. Hindi lang ito pagtataksil, isa itong planadong pagkawasak, pinag-isipan, kalkulado, walang awa. Si Ismael ang lalaking naging matalik niyang kaibigan sa loob ng mahigit 1 dekada na tumabi sa kanyang kasal, na umiyak kasama niya sa libing ng kanyang ina, na tumulong sa kanya na itayo ang kumpanya mula sa wala. Ngayon ay nagbabalak na wasakin ang lahat. At mas masahol pa, matagal na pala itong ginagawa, siguro buwan o baka taon. Patuloy na naghukay si Ricardo, isa-isang binubunyag ang bawat layer ng plano. Pagkatapos mapirmahan ang kontrata, magtatawag si Ismael ng emergency restructuring, magpapanggap na may gawa-gawang problema sa pananalapi. Pipilitin si Ricardo na magbitiw bilang CEO para sa ikabubuti ng kumpanya at si Ismael ang papalit. Sa likod ng eksena, tahimik na ililipat ang tunay na assets ng Garcia Technologies sa isang shell company, ang Calliope International Holdings. Matitira kay Ricardo ang mga utang, walang kumpanya, walang kontrol, at walang paraan upang makabangon. Napaka-perpektong planado. Naramdaman ni Ricardo ang pag-ikot ng sikmura niya. Kinilabutan siya sa mga nabasa. Ngunit hindi rin niya maikakaila ang malupit na katalinuhan ng lahat. Pinagplanuhan ni Ismael ang bawat galaw na parang chess master. Pagkatapos ay may natuklasan si Ricardo, mga naka-archive na recording mula sa internal security system ng kumpanya. Pinatugtog niya ang isa. May petsa itong 2 linggo ang nakalipas. Una ang boses ni Ismael. Sigurado ka bang walang hinala si Ricardo? Kasunod ang boses ni Gabriela, matalim at mayabang. Ismael, 2 taon ko siyang nakarelasyon. Alam ko eksakto kung paano siya mag-isip. Madali siyang magtiwala. Iyon ang pinakamalakas at pinakamahinang punto niya. Pero paano kung makahalata siya bago ang signing? Pagbaliktarin natin, mayroon tayong mga pekeng dokumento. Kung kinakailangan, manunumpa ako sa korte na siya ang nagtangkang mandaya. Salita ko laban sa kanya. Galit ka ba talaga sa kanya ng ganyan? Hindi ito galit. Ambisyon ito. Mabuting tao si Ricardo pero hindi siya kailanman naging sapat. Hindi siya nangangarap ng malaki. Sa iyo, makukuha ko ang lahat ng matagal ko ng gusto. Pinatigil ni Ricardo ang recording. Hindi na niya kayang makinig pa. Hindi siya iniwan ni Gabriela dahil sa pagkakaiba. Naghintay lang siya ng taong mas malupit, mas handang tumawid sa linya, at nahanap niya iyon kay Ismael. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, sapat na ang hawak na ebidensya ni Ricardo para ipakulong silang dalawa. Pero habang nakatitig siya sa screen, may isa pang mapait na katotohanang lumubog sa isip niya. Si Ana Santos, ang babaeng hinayaan niyang tanggalin sa harap ng buong kumpanya, ang siyang nagsubok na iligtas siya. Ibinuwis niya ang lahat at siya naman tinalikuran siya. Umeeko sa isip niya ang mga salita nito. Kapag nalaman mo ang katotohanan, tandaan mo na nagkaroon ka ng pagkakataong gawin ang tama at pinili mong hindi. Tama siya. Sa simula pa lang. Ngayon alam na ni Ricardo ang kailangan niyang gawin, hindi lang para pigilan sina Ismael at Gabriela, kundi para maitama ang mali. Una, kailangan niyang tiyakin na hindi nila alam na niya ang totoo. Ang signing ay nakaschedule ng 9:00 ng umaga.
3 oras na lang. Kinopya niya ang lahat ng files sa isang flash drive. Pagkatapos, in-email niya ang mga dokumento sa sarili niya gamit ang 3 magkakaibang account. Sa huli, binura niya ang browser history, pinatay ang computer at nilock ang opisina. Biglang tumunog ang telepono. Si Ismael. "Ricardo, buti sinagot mo," sabi nito gamit ang kunwaring nag-aalalang boses. "Hindi ako nakatulog kagabi matapos ang nangyari sa cleaning lady. Alam kong nakaapekto yun sa iyo." "Ayos lang ako," sagot ni Ricardo, pinilit ang kalmadong tinig. "Mahirap, oo, pero tama ka, malinaw ang ebidensya. Nakakagaan ng loob na naiintindihan mo," sagot ni Ismael na parang nakahinga ng maluwag. "Kung ganon, tuloy tayo ngayong araw? 9:00, tama?" "Eksakto. Ricardo, anuman ang mangyari sa negosyo, tandaan mo, ang pagkakaibigan natin ang pinakamahalaga." Pumikit si Ricardo, halos masuka sa pagkukunwari. "Sa akin din, Ismael," mahina niyang tugon. "Sa akin din." Pagkatapos ng tawag, tumayo si Ricardo sa bintana, pinagmamasdan ang paggising ng Chicago sa ilalim ng umagang araw. Alam niya ang dapat gawin, hindi lang para iligtas ang kanyang kumpanya, kundi para igalang ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para protektahan siya nang walang ibang gumawa. Panahon na para siya naman ng lumaban para kay Ana, pero una, kailangan niya siyang hanapin. Kinansela ni Ricardo ang meeting kasama ang Calliope, sinabing may family emergency. Galit na galit si Ismael pero wala na siyang pakialam. Mas mahalaga ang dapat gawin. Gamit ang HR records, natuntun niya ang address ni Ana, 847 Lincoln Street, apartment 2B sa Pilsen neighborhood ng Chicago. Isang lugar ng lungsod na hindi pa niya napupuntahan. Isang working class area, karamihan ay Latino, malayo sa mundo ng salamin at bakal na nakasanayan niya. Nagmaneho siya sa makikitid na kalsada, dinaanan ang matatandang gusaling ladrilyo na may kalawangin ng mga balkonahe, kupas na mga tindahan at mga batang naglalaro sa basag-basag na bangketa. Huminto siya sa harap ng isang 3 palapag na gusaling halatang pinagdaanan na ng panahon. Kupas ang pintura, kumakalansing ang hagdan. Umakyat siya sa 2 palapag at huminto sa harap ng apartment 2B. Huminga siya ng malalim pagkatapos kumatok. May mga yapak na lumapit, dahan-dahang bumukas ang pinto, nakalak pa sa safety chain. Sa makitid na siwang ng pinto, nasilayan ni Ricardo ang mukha ni Jennifer. Namamaga at mapula ang kanyang mga mata. Halatang buong gabi siyang umiyak. "Anong kailangan mo?" Malamig at maingat ang tinig nito. "Jennifer, kailangan kitang makausap," mahinang sabi ni Ricardo. "Nalaman ko na ang totoo tungkol kay Ismael, tungkol kay Gabriela." Ngayon mo lang nalaman?" Mapait na tawa ni Jennifer. "Sakto naman, matapos mong manood habang pinahiya ako sa harap ng buong kumpanya." "Pakiusap, pakinggan mo lang ako," desperadong sabi niya. "Wala na akong dapat marinig." Sinubukan na niyang isara ang pinto pero maingat na ipinatong ni Ricardo ang kamay niya rito. "Jennifer, makinig ka. Tama ka sa lahat. Nahanap ko ang ebidensya. Ang kontrata, ang shell company, ang mga pekeng bank account. Lahat ng binalaan mo ako, totoo." Napatigil si Jennifer pero hindi pa rin binuksan ng buo ang pinto. "At anong gagawin ko ngayon sa impormasyong yan?" tanong niya. "Tinanggal mo ako. Sinira mo ang pangalan ko. Nawala na ako ng lahat. Wala na akong makukuha." "Meron pa," mabilis na sagot ni Ricardo. "Maaari kong linisin ang pangalan mo." "Nangako ako." Mula sa loob ng apartment may mahinang tinig na tumawag. "Jennifer? Sino yan sa pinto?" Napabuntong hininga si Jennifer. "Kapatid ko." Bulong niya. Tumingin saglit sa pinanggalingan ng tinig. May sakit siya. "Pakiusap," malumanay na sabi ni Ricardo. 5 minuto lang. Nandito ako para humingi ng tawad, ng maayos." Matagal ang katahimikan. Hindi gumalaw si Jennifer. Hindi mabasa ang kanyang mga mata. Sa huli, inalis niya ang safety chain at binuksan ang pinto. Maliit ang apartment
pero malinis at maayos ang lahat. Luma ang mga kasangkapan, pero maingat na inaalagaan. Nakasabit sa dingding ang mga litrato ng pamilya, magkapatid na nakangiti sa mas magagandang panahon. Maria, mahinang tawag ni Jennifer, may bisita tayo. Lumabas ang isang marupok na dalaga, halos 22 ang edad. Kaparehong kayumangging mga mata ni Jennifer, kaparehong mahinhin na mga anyo, pero maputla ang balat at bawat hakbang ay tila kumukuha ng lakas mula sa kanya. Hi! Mahina ngunit may nangiting bati ni Maria. Ikaw siguro ang boss ni Jennifer. Naramdaman ni Ricardo ang bigat sa dibdib. Doon niya na-realize, hindi pa sinasabi ni Jennifer sa kapatid ang totoo. Hindi tungkol sa pagkakatanggal, hindi tungkol sa nangyari. Dating boss, maingat na pagwawasto ni Jennifer. Maria, ito si Ricardo Garcia. Iniabot ni Maria ang payat na kamay. Maingat itong hinawakan ni Ricardo. Lagi niyang sinasabi na iba ka, ani Maria. Hindi ka tulad ng iba. Mas tao. Tumingin si Ricardo kay Jennifer. Mabilis itong tumalikod, nahihiya. Maria, kailangan mong magpahinga, sabi ni Jennifer. Tandaan ang sinabi ng doktor. Oo, tango ni Maria at bumalik sa kanyang silid. Pero bago tuluyang mawala, lumingon siya. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Garcia, pakiusap. Alagaan mo ang ate ko, siya ang pinakamapangahas na tao na kilala ko. Pagkaalis ni Maria, lumingon si Ricardo kay Jennifer, nanginginig pa rin. Bakit hindi mo sinabi kung gaano nakalala? Tanong niya. Sinabi ko namang kailangan niya ng operasyon, sagot ni Jennifer na upo sa sofa. Hindi ko akalaing kailangan kong ikwento lahat. Anong klaseng operasyon? Nagatubili siya. Heart valve transplant. Ipinanganak si Maria na may depekto. Lumala na ang kondisyon niya. Kung walang operasyon, 6 na buwan na lang daw. Naupo si Ricardo sa harap niya, gulat na gulat. Tahimik na nagtrabaho si Jennifer ng night shift. Naglinis ng banyo para lang manatiling active ang insurance ng kapatid. At hinayaan pa niyang matanggal siya sa gitna ng lahat ng iyon. Magkano ang operasyon? 200,000, sagot ni Jennifer, pinupunasan ng mga mata. Sakop ng insurance ng kumpanya ang 60%. Tinatangkang ipunin ko ang natitira. Nagtatrabaho pa ako tuwing weekend. Ako ang magbabayad, mabilis na sagot ni Ricardo. Wag! Bigla siyang tumayo. Ayokong magmukhang kawanggawa. Hindi ito charity. Tumayo rin si Ricardo. Ito ang tama. Malaking pagkakamali ang nagawa ko. Nabigo kita noong pinakakailangan mo ako. Lumingon si Jennifer. Nanginginig ang tinig. Hindi mo lang ako binigo. Pinagtaksilan mo ako. Alam mong hindi ako nagsisinungaling. Alam mo kung sino ako, pero hinayaan mong sirain ni Ismael ang pangalan ko. Litong-lito ako, pag-amin ni Ricardo. Nanginginig din ang boses. Nahati ako sa pagitan ng matalik kong kaibigan at ng janitor na siya palang nagsasabi ng totoo. At pinili mo siya, mapait na sabi ni Jennifer. Pinili mo siya kahit halatang nagsisinungaling siya. Napahawak si Ricardo sa kanyang buhok, hindi makayanan. Tama ka! Ako'y naging makasarili. Duwag. Pero alam ko na ang totoo ngayon at gusto kong itama. May mga bagay na hindi na naitatama, Ricardo. Mahina, ngunit mariing sagot ni Jennifer. Lumapit siya sa bintana at tumingin palabas. Nawala sa akin ang trabaho ko, nawala ang reputasyon ko, at higit sa lahat nawala ang health coverage ni Maria. Lahat dahil sinubukan kong gawin ang tama. Hayaan mo akong tumulong, pakiusap. Bakit? Tanong niya, humarap sa kanya. Dahil ba guilty ka? Dahil gusto mong mas makatulog ng payapa sa gabi? Hindi, tapat na sagot ni Ricardo. Dahil ikaw ang pinakamapangahas na taong nakilala ko. Lalambot ang kanyang tinig, ibinuwis mo ang lahat para iligtas ako at pinabayaan kitang mabigo sa pinakamasamang paraan, pero hindi na muli. Matagal siyang tinitigan ni Jennifer. 2 linggo na lang ang operasyon ni Maria. Sa wakas ay sabi niya,
At dahil wala ng insurance, hinihingan kami ng hospital ng full payment. Wala akong ganong pera. Meron ako, sabi ni Ricardo, at babayaran ko ngayon, walang kondisyon, walang kapalit. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Tumawa si Jennifer tuyo at walang saya. Ang pinakamaliit mong magagawa, aniya matalimang boses, ay umalis sa bahay ko at sa buhay ko. Lumayo siya at itinuro ang pinto. Hindi na kita pinagkakatiwalaan, Ricardo. Nagkaroon ka ng pagkakataon para patunayan kung sino ka talaga at ginawa mo. Jennifer, pakiusap, hindi, sapat na ang sinabi mo. Binuksan niya ang pinto. Kailangan ng kapahingahan ni Maria. At ako, kailangan ko nang maghanap ng panibagong trabaho. Napatigil si Ricardo sa bungad ng pinto. Hindi pa tapos ito, mahina niyang sabi. Ibabagsak ko sina Ismael at Gabriela at lilinisin ko ang pangalan mo. Ni hindi siya tiningnan ni Jennifer. Gawin mo ang gusto mo. Basta huwag mo na akong idamay. Lumabas si Ricardo sa pasilyo. Sa likod niya, narinig niya ang pagsara ng pinto at ang tunog ng kandado. Sa loob ng kanyang kotse, nanatiling nakaupo si Ricardo, nakatitig sa apartment kung saan nakatira sina Jennifer at Maria, isang munting tahanan sa isang kapitbahayang gipit. Nadiskubre niya ang pagtataksil ni Ismael, pero may mas mahalaga siyang nawala. Ang tiwala ng nag-iisang taong sumubok na iligtas siya ng walang ibang gumawa. Ngayon, kailangan niyang mabawi iyon, anumang paraan, dahil unti-unti niyang natatanto ang hindi niya inaasahan. Si Jennifer Santos ay hindi lang susi sa pagbubunyag ng katotohanan. Maaari siyang maging pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang sumunod na 3 araw ay naging torture. Hindi matanggal sa isip ni Ricardo si Jennifer, si Maria. Opisyal niyang ipinagpaliban ng merger kunwaring dahil sa legal delays. Habang lalo nang hindi mapakali si Ismael, pilit siyang minamadali pero patuloy na bumibili ng oras si Ricardo. Samantala tahimik niyang hinahanap ang paraan para matulungan sina Jennifer at Maria nang hindi nila nalalaman. Maliwanag na ang sinabi ni Jennifer, anumang kilos na magmumukhang kawanggawa ay tatanggihan. Miyerkules ng umaga may biglang ideya si Ricardo. Tumawag siya sa Northwestern Memorial Hospital at hinanap si Dr. Rodriguez, ang cardiologist ni Maria. Dr. Rodriguez, si Ricardo Garcia ito, maingat niyang panimula. Gusto ko sanang makipag-usap tungkol kay Maria Santos. Pasensya na, sir, propesyonal na tugon ng doktor. Pero hindi ko maaaring ibigay ang impormasyon ng pasyente sa sinumang hindi pamilya. Nauunawaan ko, sabi ni Ricardo. Hindi ako humihingi ng detalye. Gusto kong magbigay ng pribadong donasyon, sapat para matakpan ang operasyon nang hindi nila malalaman na galing sa akin. Nagtagal ang katahimikan. Isang anonymous donation? Oo, $200,000. Gusto kong maniwala ang pamilya na galing ito sa isang programa o scholarship, anumang hindi magtataas ng hinala. Napakabukas palad ninyo, Mr. Garcia. Pwede bang itanong ang relasyon ninyo sa pasyente? Sabihin na lang natin, may utang ako sa pamilya niya na hindi ko kayang ipaliwanag. Isa pang saglit na katahimikan, may sistema kami para sa donor. Kung darating ang pondo ngayong araw, pwede naming ischedule ang operasyon sa susunod na linggo. Darating ito sa loob ng 1 oras. Kinabukasan, tumawag ang telepono ni Ana. Miss Santos, masiglang tinig ni Dr. Rodriguez. May napakagandang balita ako tungkol sa kapatid mo. Napalundag ang dibdib ni Ana. May nangyari ba? Hindi, kabaligtaran. Stable siya at kakalabas lang ng approval mula sa isang government medical aid program para sa critical heart patients. Ang operasyon ni Maria ay 100% covered. Napatigil si Ana. Ano? Pero hindi naman kami nag-apply sa kahit anong programa. Kung minsan, ang ospital mismo ang nagsusumit ng application kapag pasok ang pasyente. Ang mahalaga, maaari na tayong magpatuloy. Nais kong ischedule ang operasyon sa Martes.
Pagkatapos ng tawag, umiiyak si Ana, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng ginhawa. Mabilis siyang pumasok sa kwarto ni Maria. Maria, mahinang sabi niya, tinapik ang balikat ng kapatid. Gagawin na nila ang operasyon. Nagmulat si Maria, antok pa. Ano? Sabi nila covered na lahat. Sagot ng government program ang lahat ng gastos. Mahigpit niya itong niyakap. Magiging maayos ka na. Totoo na ito. Kinagabihan, tumawag si Dr. Rodriguez kay Ricardo upang kumpirmahin na naproseso na ang donasyon at nakabook na ang procedure. Tahimik na nakaupo si Ricardo sa kanyang opisina, nakakaramdam ng bihirang kapayapaan. Sa wakas, may nagawa siyang makabuluhan, hindi para sa negosyo, hindi para sa reputasyon, kundi dahil ito ang tama. Pero alam niyang hindi sapat ang pagtulong kay Maria. Hindi pa. Kailangan niyang muling buuin ang nasira sa pagitan nila ni Ana. At hindi iyon magagawa sa pera. Kailangan niya itong patunayan sa pamamagitan ng mga aksyon. Biyernes ng gabi, naglalakad si Ricardo sa Millennium Park sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Naalala niya ang sinabi ni Ana noon, nagtatrabaho siya ng weekend para kumita ng dagdag. Hanggang ngayon, malamang kumakapit pa rin siya sa mga ganong trabaho. Kinabukasan, nagsimula siyang maghanap sa lungsod. Dumaan siya sa iba't ibang gusali, cafes, law offices, medical clinics, anumang lugar na maaaring kumuha ng weekend cleaners. Sa wakas, bandang 5:00 ng hapon, natagpuan niya ito. Si Ana ay naglilinis ng bintana ng isang maliit na accounting firm sa North Michigan Avenue. Simple lang ang suot niya, nakatali ang buhok, tahimik at matiyaga ang kanyang pagkilos. Determinado. Pinanood siya ni Ricardo mula sa kabilang kalsada. Naghintay siya hanggang lumabas si Ana ng gusali, saka maingat na lumapit. Ana, mahinang sabi niya, lumingon ito, nagulat at halatang inis. Sinusundan mo na ba ako ngayon? Hindi, ibig kong sabihin, oo. Pero hindi sa masamang paraan, pautal na sabi ni Ricardo. Gusto ko lang makausap ka. May trabaho ako, malamig na tugon ni Ana. Alam ko, gusto ko lang, narinig ko na tungkol kay Maria. Na-approve na ang operasyon. At ano ngayon? Maring tanong niya, nakamasid ng may hinala. Masaya ako para sa inyo, totoong masaya. Salamat, mahina ang sabi ni Ana. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa pasukan ng subway. Sumabay si Ricardo sa tabi niya. Ana, marahan niyang sabi, pwede bang 5 minuto lang? Para pag-usapan ng ano? Sagot niya nang hindi bumabagal. Para pag-usapan kung gaano ako nagsisisi, sabi niya, sa lahat. Na tama ka sa simula pa lang, na gusto kong itama ang lahat ngayon. Sa totoo lang, huminto si Ana at hinarap siya. Ricardo, pagod ngunit matatag ang tinig niya. Naiintindihan kong guilty ka. Pero gaya ng sinabi ko na dati, hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ito awa, sagot ni Ricardo, huminga ng malalim. Ito'y respeto, paghangang totoo. At siguro, higit pa roon, hindi ko pa lubos na alam. Napataas ng kilay si Ana. Higit pa roon, pinapaisip mo ako sa lahat ng akala kong alam ko tungkol sa sarili ko. Sabi niya, bahagyang lumapit. Tungkol sa katapatan, sa tapang, sa paggawa ng tama kahit mahirap. Ricardo, pakiusap, tapusin ko lang. Malumanay niyang sabi, ibinuwis mo ang lahat para protektahan ako. At nang kailangan mo ako, wala ako. Pero ang pagkukulang na iyon, ipinakita kung sino talaga ako at kung sino ang gusto kong maging. Tahimik na pinagmasdan siya ni Ana. At sino iyon? Tanong niya. Isang taong karapat-dapat sa tapang na ipinakita mo, sagot niya. Isang taong hindi hinahayaan ng takot o ang maling pagkakaibigan na hadlangan ang paggawa ng tama. Umihip ang malamig na hangin sa pagitan nila. Hinila ni Ana ang coat niya. Ang lamig, bulong niya. May kafe sa kanto. Tahimik ang kafe. May ilang tao lang na nakaupo sa mga booth. Nasa tabi sila ng bintana. May hawak na mainit na tasa ng tsokolate. Kaya,
Sabi ni Ana, marahang hinahalo ang kanyang inumin. Anong natuklasan mo tungkol kina Ismael at Gabriela? Kinuha ni Ricardo ang isang folder mula sa bag at inilapag sa mesa. Lahat! Binuksan niya ito at ipinakita ang mga dokumento, ang Shell Corporation, ang binagong kontrata, ang bank records. Plano nilang nakawin ang 80% ng assets ng kumpanya. Binasa ni Ana ang mga papel, sinisipat ang bawat linya. Mas malala pa ito kaysa sa inaakala ko. Mahina niyang bulong. Tumingin siya sa kanya. Anong gagawin mo? Ibubunyag ko sila, sabi ni Ricardo. Sa Lunes, sa board meeting, lumapit siya. Pero kailangan ko ang tulong mo. Ang tulong ko? Hawak mo pa ang original na recordings, ang mga larawan, the time-stamped documents. Kailangan ko ng ebidensya mo para makumpleto ang kaso. Tahimik si Ana sandali, nag-iisip. At pagkatapos, mabunyag sila. Nag-atubili si Ricardo, pagkatapos tumingin sa mga mata niya. Pagkatapos, gusto kong bumalik ka sa kumpanya. Namilog ang mga mata ni Ana. Bilang janitor? Hindi, umiling si Ricardo. Bilang Vice President of Operations. Nabulunan si Ana sa iniinom niya. Vice President, may karanasan ka, may edukasyon ka, may integridad ka. Kailangan ng kumpanya ng leader na tulad mo. Nakatitig lang siya, tila hindi makapaniwala. Ricardo, iyon ay baliw. Isa lang akong... Hindi ka lang basta isa, putol ni Ricardo. Ikaw ay matalino, matapang, tapat, at iyon mismo ang kailangan ko sa mesa. Nagtagal ang katahimikan habang nilulubos nila ang bigat ng usapan. Pwede bang pag-isipan ko muna? Tanong ni Ana. Siyempre, tumango si Ricardo. Pero Ana... Iniunat niya ang kamay, huminto ilang pulgada mula sa kanya. Ano man ang desisyon mo tungkol sa trabaho, gusto kong maging parte ka ng buhay ko sa kahit anong paraan na papayagan mo. Tumingin si Ana sa kamay niya pagkatapos sa kanyang mga mata. Ricardo, magkaibang mundo tayo. Hindi, malumanay niyang sagot. Dati naniwala rin ako roon, pero ngayon nakikita ko, pareho lang tayong tao na sumusubok gawin ang tama, kahit mahirap. Paglabas nila ng kafe, bumagsak na ang gabi. Nagniningning ang Chicago, nagbibigay ng malambot na liwanag sa mga kalsada. Naglakad sila ng mabagal papunta sa subway, pareho ayaw matapos ang gabi. Pagdating sa pasukan, humarap si Ana. Salamat, sabi niya, sa araw na ito, sa pakikinig, sa pagiging iba sa inaasahan ko, at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko ito deserve, sagot ni Ricardo. Nakatayo sila sa ilalim ng ilaw ng poste, katahimikang pumapagitna sa kanila. Namula ang pisngi ni Ana sa lamig at kumikislap ang kanyang mga mata sa liwanag. Ana, isang hakbang na lumapit si Ricardo. Oo? Pwede ba kitang halikan? Nag-alinlangan siya saglit, pagkatapos tumango. Lumapit si Ricardo at nagtagpo ang kanilang mga labi, banayad, nag-aalinlangan, ngunit puno ng bago, puno ng totoo. Nang maghiwalay sila, pareho silang nakangiti. Mas pinahirap nito ang lahat, mahinang tawa ni Ana. Ang pinakamagagandang bagay ay laging ganon, sagot ni Ricardo. Lumapit si Ana sa hagdan ng subway. Tatawag ako bukas, sabi niya, para ayusin ang plano. At para pag-usapan tayo, ulit ni Ricardo, pinagmamasdan siyang bumaba sa mga hagdan. Nanatili siya roon ng ilang minuto, nakatingala sa mga bituin sa ibabaw ng skyline ng lungsod. Sa unang pagkakataon sa maraming linggo, may tama na ulit. Sa Lunes, kahaharapin niya sina Ismael at Gabriela. Pero ngayon, hindi na siya mag-isa. Kasama na niya si Ana Santos at yun ang nagbago ng lahat. Eksaktong 10:00 ng umaga, walang kakatok-katok na pumasok si Ismael sa opisina ni Ricardo. Ricardo, kailangan nating mag-usap. Malamig ang kanyang tinig, pinakamalamig na narinig ni Ricardo mula sa kanya. Wala nang bakas ng pagiging magkaibigan, puro pananakot na lang. Kalmadong tumingin si Ricardo. Sige, anong nasa isip mo? Isinara ni Ismael ang pinto at lumapit sa mesa.
Ang munting after-hours research session mo nung Biyernes ng gabi. Mabilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Hindi ko alam ang tinutukoy mo, sagot niya. Pinapanatiling neutral ang tono. Huwag mo akong lokohin, tugon ni Ismael, na upo sa tapat niya na parang nagmamayabang. Akala mo ba hindi ko mapapansin kung may kumalikot sa restricted files 2:00 ng umaga? Nag-isip ng mabilis si Ricardo. May karapatan akong i-access ang kahit ano. Kumpanya ko ito. Dahan-dahang tumawa si Ismael, walang saya. Sa ngayon, anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Ismael ang kanyang telepono at inilapag sa mesa. Ibig sabihin, alam ko eksakto kung ano ang nakita mo at alam ko kung sino ang tumutulong sa'yo. Biglang tumayo si Ricardo. Paano mong nalaman yon? Umusli ang ngiti ni Ismael gaya ng taong hawak ang lahat ng baraha. Ricardo, palagi kang masyadong nagtitiwala, masyadong halata. Akala mo ba wala akong taong nagbabantay sa'yo? Bago pa makasagot si Ricardo, bumukas muli ang pinto at pumasok si Gabriela. Immaculate ang itsura niya gaya ng dati, pero iba na ang nasa mga mata niya ngayon. Malamig, tuso, malupit. Hello, Ricardo. Malambing ang bati niya habang dahan-dahang lumapit. Hinalikan niya si Ismael sa pisngi. Namiss kita nitong weekend. Napatitig si Ricardo, hindi makapaniwala. Gabriela, anong ginagawa mo rito? Pumunta ako para panoorin kang sumuko. Sagot niya na upo sa armrest ng upuan ni Ismael at hinahaplos ang buhok nito na parang laro lang. Sumuko? Inunlock ni Ismael ang kanyang telepono at ipinakita ang screen kay Ricardo. Ang gagawin mo, ikakansela mo ang board meeting na walang kwenta, sisirain mo lahat ng ebidensyang nakolekta mo at pipirmahan mo ang kontrata ng Calliope. Ngayon din, naningkit ang mga mata ni Ricardo. Matapos ng lahat ng natuklasan ko tungkol sa inyo, baliw kayo. Hindi, ngisi ni Ismael. Ikaw ang pabaya. Nasa screen ng mga larawan, si Ricardo sa apartment ni Ana, sa cafe kasama siya at ang halik nila sa bangketa. So what? Singhal ni Ricardo. Hindi iyon illegal. Oh, hindi ba? Singit ni Gabriela. Ginamit mo ang resources ng kumpanya para hanapin ang isang empleyadong tinanggal na at pagkatapos inilipat mo ang pondo ng kumpanya para bayaran ang operasyon ng kapatid niya. Nanlamig ang tiyan ni Ricardo. Paano niyo nalaman ang anonymous na $200,000 na donasyon? Tawa ni Ismael. Ricardo, akala mo ba makakalusot ang ganong laki ng transaksyon nang hindi ko napapansin? Hindi iyon patunay ng anumang illegal, sagot ni Ricardo, ngunit naninikip ang boses niya. Patunay iyon ng abuse of power. Malamig na tugon ni Gabriela, inilabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Patunay na may relasyon ka sa isang taong may access sa sensitibong dokumento. Patunay na gumamit ka ng malaking halaga para impluensyahan ng isang witness. Dinampot ni Ricardo ang folder at binuklat, pawang peke, mga imbentong email, peking bank records, huwad na kontrata, peke ito, lahat ng ito. Siyempre, sagot ni Ismael, pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang itsura nito. Nakatitig si Ricardo sa dalawa, mga taong minsang pinagkatiwalaan niya ng lahat. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Pwede, sagot ni Gabriela, lumapit, at gagawin namin maliban na lang kung makikipagtulungan ka. Nag-ikot ang mga mata ni Ricardo sa kanilang dalawa. Anong gusto nyo? Kanselahin ang board meeting, sabi ni Ismael. Burahin ang mga files, pirmahan ang kontrata, simple lang. At kung tumanggi ako, muling tinap ni Ismael ang kanyang telepono at ipinakita ang isa pang larawan, sina Ana at Maria na lumalabas sa ospital. Kung ganoon, si Miss Santos at ang may sakit niyang kapatid ang makakaranas kung anong mangyayari sa mga taong masyadong nakikialam. Napakuyom ng kamao si Ricardo. Huwag niyong idadamay sila. Hindi ito banta. Malamig na tugon ni Ismael. Ibinulsa ang telepono. Isa itong garantiya. May koneksyon ako sa buong Chicago. Isang tawag lang. At hindi na makakahanap si Jennifer ng trabaho kahit saan. Inayos niya ang kanyang kurbata.
At si Maria, mahina na siya. Nagkakataon ang mga aksidente. Haliparot ka, maring sabi ni Ricardo. Isa akong businessman, malamig na sagot ni Ismael. At ikaw, kaibigan, ay isang speed bump lang sa daan ng lahat ng pinaghirapan ko. Lumingon si Ricardo kay Gabriela, pilit hinahanap ang babaeng minahal niya noon. Talaga bang sangayon ka rito sa pagbabanta sa mga inosente? Umisi si Gabriela. Masyado ka pa ring sentimental, Ricardo. Masyado kang idealista. Lumapit siya. Akala mo ba iniwan kita dahil lang hindi tayo magkatugma? Hindi ba? Tumawa siya, malamig at walang awa. Hindi, iniwan kita dahil maliit ang pangarap mo. Oo, may pangarap ka, pero laging ligtas. Gumagawa ka ng disenteng maliit na kumpanya. Si Ismael nag-alok sa akin ng mas malaki. Mas totoo. Napatitig si Ricardo, halos hindi makapaniwala sa naririnig. Kaya hindi mo talaga ako minahal. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Gabriela. Pag-ibig? Cute. Pero hindi. Minahal ko lang ang ideya ng ikaw hanggang sa makilala ko ang isang taong kayang ibigay ang buhay na gusto ko. Minahal ko ang ambisyon mo, sabi ni Gabriela. Iniunat ang kamay at hinaplos ang pisngi ni Ricardo na may peking lambing. Minahal ko ang potensyal ng kung sino ka sana. Pero nang makita kong handang gawin ni Ismael ang kahit ano para manalo, at ikaw, patuloy na kumakapit sa mga prinsipyo mo, naging malinaw ang pagpili. Moral values, hinawakan ni Ricardo ang kamay niya at itinulak palayo. Sinasabi mo iyon na para bang kahinaan. Sa negosyo, oo, singit ni Ismael, lumapit ng isang hakbang. Ricardo, nakapagtayo ka ng kalahating bilyong dolyar na kumpanya habang nakagapos sa integridad. Naiisip mo ba kung gaano pa sana kalayo kung marunong ka lang yumuko sa ilang patakaran? Hindi ko gustong magtagumpay sa ganong kapalit. Matatag na tugon ni Ricardo. At iyan ang dahilan kung bakit laging talo ang mga katulad mo. Sabad ni Gabriela, tumabi kay Ismael. Dahil kaming mga tulad namin, gagawin ang lahat. Tinitigan sila ni Ricardo, dalawang taong minsang pinagkatiwalaan niya ng higit sa lahat. 15 taon ng pagkakaibigan kay Ismael. 2 taon ng pag-ibig kay Gabriela. Lahat pala'y kasinungalingan. May 1 oras ka, sabi ni Ismael habang tinitingnan ang mamahaling relo niya. Tanghali ang deadline mo, pirmahan ang kontrata, sirain ang ebidensya o dudurugin namin ang lahat ng mahalaga sa iyo. Nanigas ang ekspresyon ni Ricardo. At si Jennifer? Kung makikipagtulungan ka at mananahimik, malamig na sagot ni Ismael. Makakabalik sina Jennifer Santos at ang kapatid niya sa kanilang maliit na buhay ng payapa. Pero kung muli kang susuway, hindi na niya tinapos ang pangungusap, ngunit mabigat ang nakabitin na banta sa hangin. Lumabas silang dalawa, iniwan si Ricardo na nakatingin sa city skyline na parang lubid na kumikitid sa kanyang leeg. Dahan-dahan siyang naupo, nakatitig sa labas ng bintana. Ang Chicago na kilala niya noon ay biglang naging malayo. Umiilag. Nagring ang telepono. Si Jennifer. Ricardo, nasa labas na ako. Handa na ba ang lahat para sa board meeting? Pumikit siya. Ang pagsasabi ng totoo ay maaaring maglagay sa kanya at kay Maria sa panganib. Pero ang pagsisinungaling... Ricardo? Puno ng pag-aalala ang tinig nito. Narito ako, garalgal niyang sagot. Kamusta ang meeting? Tinitigan niya ang 2 folder sa mesa, isa puno ng totoong ebidensya, isa tambak ng kasinungalingan. Kailangan kong kanselahin. Kanselahin bakit? Legal issues. Kailangan pa ng oras, malamig niyang sagot. Sandali ang katahimikan. Ricardo, ayos ka lang ba? Hindi ka tunog ikaw. Ayos lang ako, sabi niya, kahit hindi iyon totoo. May mga nagbago lang. Okay, magkita na lang tayo mamaya. Oo, mamaya. Ibinalik niya ang telepono at ibinaon ang mukha sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, pakiramdam niya ay lubos siyang nap-corner. Natalo.
Nanalo sina Ismael at Gabriela at ginawa nila iyon sa pamamagitan ng pagbabanta sa nag-iisang taong hindi niya kayang mawala. Sa labas ng gusali ng Garcia Technologies, nakatitig si Ana sa madidilim na bintana. May mali. Iba ang boses ni Ricardo, nag-aalinlangan, umiilag. Pinagkatiwalaan niyang lalaban ito at ngayon sumusuko siya. Gabi na nang magdesisyon si Ana, mahigit ilang buwan siyang nagtrabaho sa Garcia. Kilala niya ang bawat pasilyo, bawat back entrance, bawat kahinaan ng seguridad ng gusali. Alas 9 ng gabi, iilan lang ang duty. Dumulas si Ana papasok sa basement gamit ang lumang access code na hindi man lang na-update. Umakyat siya sa service stairs papuntang executive level. Tahimik at madilim ang sahig. Hindi nakalock ang opisina ni Ismael. Sa loob nagkalat ang mga papel sa mesa, bukas ang drawers, mga senyales ng pagiging pabaya o pagkataranta. Nagsimula siyang kumuha ng litrato sa lahat, mga kontratang may peke ng pirma ni Ricardo, mga imbentong email, mga transaksyong nag-uugnay kay Jennifer sa internal accounts. Pero may nakita siyang nagpahinto sa kanya. Mga litrato, mga nakaprint na imahe nila ni Maria na lumalabas sa ospital. Sa gilid may nakasulat, secondary target pressure point. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinusubaybayan pala sila. Ginagawang mga pawn sa isang corporate war. Naghanap siya ng listening devices. Sa isang pen holder sa mesa, natagpuan niya ito. Isang maliit na digital recorder. Ikine-connect niya ito sa kanyang telepono. Dosenang recordings ang nakasave, mga usapan nina Ismael at Gabriela, inilalatag ang buong plano. Pero ang huli, may oras na ilang oras lang ang nakalipas, nagpayanig sa kanya. Boses ni Ismael, binablackmail si Ricardo, ginagamit siya at si Maria para kontrolin ito. Kinopya niya ang lahat at tumulas palabas ng gusali sa parehong daan na pinasok niya. Alas 6 ng umaga, tumunog ang doorbell ni Ricardo. Dahan-dahan siyang naglakad, naka-bathrobe, halatang walang tulog. Ana, nakatayo siya sa pintuan, matalim ang ekspresyon. Kailangan kitang makausap, mariin niyang sabi. Ngayon, nagbigay daan si Ricardo. Pumasok ka! Sa loob, halatang balisa at puno ng guilt si Ricardo. Ana, tungkol sa kahapon, may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Hindi! Sagot niya, inilabas ang kanyang telepono. Naiintindihan ko ng malinaw. Binuksan niya ang voice recorder app. Alam kong binablackmail ka ni Ismael. Alam kong ginagamit niya ako para kontrolin ka. Namutla ang mukha ni Ricardo. Paano mo? Narinig ko ang recording. Putol ni Ana. Inilabas ang kanyang telepono at pinindot ang play. Umalingaw-ngaw sa loob ng apartment ni Ricardo ang malamig at nagbabantang tinig ni Ismael. Nang matapos ang audio, bumagsak si Ricardo sa sofa, nanginginig ang mga kamay. Ana, hindi mo naiintindihan. Tinakot ka niya, pati si Maria, hindi ko kayang isugal iyon. Umupo si Ana sa tabi niya, payapa ngunit matatag. May pagkakamali siya, mahinang sabi niya. Nirecord niya ang sarili niya at iyon lang sapat na para magbago ang lahat. Napatingala si Ricardo, may kumislap na pag-asa sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Hawak ko na ang lahat, sagot niya, ipinakita ang telepono. Mga recording, peke nilang kontrata, huwad na transaksyon, surveillance photos. Sapat na para tuluyang pabagsakin sila. Pero paano ang mga pagbabanta? Tanong ni Ricardo. Kapag inilabas natin ito, gaganti sila. Hindi, kung mahuhuli sila. Mariing sagot ni Ana, hinawakan ng kanyang mga kamay. Kung ilalantad natin sila ngayon, habang kumpleto ang ebidensya, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon. Matagal siyang tinitigan ni Ricardo, nakikita ang alab sa kanyang mga mata. Anong gusto mong gawin? Ibalik ang board meeting. Ngayon, alas 2. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad, nag-uunahan ng mga plano sa isip. Pero sa pagkakataong ito, handa na tayo. Alas 2 ng hapon, puno ang auditorium ng Garcia Technologies. Nandyan ang mga board members, executives at mga kinatawan mula sa Calliope Corporation.
Nasa entablado si Ricardo, ramdam ang tensyon sa bawat galaw. Sa unahan, nakaupo sina Ismael at Gabriela, magkatabi, nakangisi at puno ng kumpiyansa. Mga ginang at ginoo, panimula ni Ricardo, salamat sa inyong pagdalo. Ngayon, mayroon akong ilang mahahalagang anunsyo tungkol sa kinabukasan ng Garcia Technologies. Tumango si Ismael, nakangiting sigurado na itutuloy na ni Ricardo ang merger. Pero bago iyon, matatag ang tinig ni Ricardo, nais kong ipakilala ang bagong Vice President of Operations, si Ana Santos. Kumalat ang bulungan ng pagkagulat sa buong silid nang umakyat si Ana sa entablado. Marami ang nakapansin. Ito ang dating janitress na tinanggal sa trabaho dahil umano sa espionage. Biglang tumayo si Ismael. Kalokohan ito, sigaw niya. Hindi pwede... Umupo ka, Ginong Ramirez, madiing tugon ni Ricardo. Magkakaroon ka ng pagkakataong magsalita maya-maya. Lumapit si Ana sa mikropono. Kalmado, kumpiyansa. Magandang hapon, Anya. Marami sa inyo ang nakakaalala kung paano ako tinanggal dito. Ngayon, nandito ako para ipaliwanag ang totoong nangyari. Pinindot niya ang remote at nagliwanag ang screen sa likod nila. Lumabas ang unang imahe, ang peking bersyon ng merger contract. Ito ang ipinakita kay Ginoong Garcia, paliwanag ni Ana, itinuro ang mga numero. Nakalagay dito na mananatili siya ng 65% kontrol matapos ang merger. Nag-click siya muli. At ito naman ang totoong bersyon na nakaplano nilang isumite, na puno ng mga bulungan at paghinga ang silid. Dito, 15% na lang ang hawak ni Ginoong Garcia, ang natitira'y mapupunta sa isang shell company sa offshore. Namutla ang mukha ni Ismael. Paninira ito, sigaw ni Gabriela tumayo, peke ang mga dokumentong iyan. Talaga ba? Malamig na sagot ni Ana. Kung ganon, baka mas gusto mo ito. Pinindot niya muli, umalingaw-ngaw ang tinig ni Ismael sa buong auditorium. Kompletong bulag si Ricardo, 15 taon ng pagkakaibigan ang nagpapatay sa kanya. Pagkatapos niyang mahalata, wala na kami, dala ang lahat. Tahimik ang silid. Nagpalingalinga si Ismael, unti-unting nababalutan ng takot. Out of context iyon, pautal niyang tugon. Tinaasan siya ng kilay ni Ana. Out of context ba ito? Muling tumugtog ang recording. Tinig ni Gabriela, hindi ito galit. Ambisyon ito, mabuting tao si Ricardo, pero hindi siya kailanman naging sapat para sa buhay na gusto ko. Sa iyo, makukuha ko na ang lahat. Pilit nagpakatatag si Gabriela, pero namula ang kanyang mukha sa galit. Iligal ang mga recording na yan, sigaw niya. Wala kayong karapatan. Nakuha ang mga iyon mula sa recording device sa opisina ni Ginoong Ramirez, mariing sagot ni Ana. Device na siya mismo ang gumamit para i-record ang sarili niyang mga usapan. Muling lumapit si Ricardo sa mikropono. Mayroon pang iba, tumango siya kay Ana. Ipinakita nito ang mga bank records sa screen. Mahigit 23 milyong dolyar sa pondo ng kumpanya ang nailipat sa personal na account ni G. Ramirez. Pera na di umano'y para sa merger logistics. Biglang tumayo si Ismael, desperado. Ricardo, lahat ng dinaanan natin, 15 taon, talaga bang mas paniniwalaan mo siya kaysa akin? Hindi nagdalawang isip si Ricardo. Oh, Ismael, dahil hindi niya ako kailanman niloko, umalingaw-ngaw ang mga hikab at bulungan sa auditorium. Tumayo ang lead representative ng Calliope Corporation, si Ginoong Roberto. Ginoong Garcia, mariin niyang sabi, hindi kami kailanman na-inform sa anumang fraudulent na gawain. Niloko rin kami ng mga taong ito. Nauunawaan ko, sagot ni Ricardo tumango, at umaasa ako na maaari pa tayong magkaroon ng lehitimong partnership na kabatay sa tiwala. Napalingalinga si Ismael at tanging malamig na tingin ang sumalubong sa kanya. Ang respeto, ang ilusyon, ang kapangyarihan, lahat naglaho. Tuluyan nang nahulog ang kanyang maskara. Alam mo ba, mapait na tawa ni Ismael. Wala akong pinagsisihan kahit isa. Ricardo, palagi kang mahina para gawin ang kailangang gawin. Karapat dapat kang mawalan ng lahat. At karapat dapat ka sa darating sayo.
sabi ng isang matatag na tinig mula sa likuran ng auditorium. Lahat ay napalingon. Pumasok si Detective Mendoza kasama ang dalawang opisyal. Ismael Ramirez, Gabriela Lopez, inaaresto kayo sa kasong corporate fraud, document forgery at attempted extortion. Lumapit ang mga opisyal at kinadenahan sina Ismael at Gabriela. Umalingaw-ngaw ang mga hikab ng gulat at kasunod noon palakpakan. Ngumiti si Jennifer kay Ricardo na tumugon ng tingin na puno ng pasasalamat at higit pa. Paano niyo nalaman na pupunta rito? Tanong ni Ricardo sa detective. Tumawag agad sa amin si Miss Santos kaninang umaga, sagot ng detective. Sa dami ng ebidensyang dala niya, halos ipagpilitan ng DA na kumilos kami agad. Habang inaalis na ang dating makapangyarihang magkasintahan, sumulyap si Ismael. Hindi pa tapos ito, may mga abogado ako, may koneksyon ako. Meron ka nun, malamig na sagot ni Ricardo. Ngayon, kulungan na lang ang meron ka. Nang lumabas na ang lahat, naiwan sina Ricardo at Jennifer sa entablado. Kaya, biro ni Jennifer, kumusta ang unang araw ko bilang Vice President? Hindi malilimutan, sagot ni Ricardo. Niyakap siya ng mahigpit. Hindi mo lang iniligtas ang kumpanya, Jennifer, iniligtas mo ako. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi ni Ricardo. Iniligtas natin ang isa't isa. At doon mismo sa entabladong muntik ng maging dulo ng lahat, hinalikan ni Ricardo ang babaeng nagturo sa kanya ng lahat ng tunay na mahalaga. Ngayon ano? Tanong ni Jennifer na nanatili sa kanyang mga bisig. Ngayon, sagot ni Ricardo, bubuin natin muli ang kumpanya at bubuuin natin ang buhay natin magkasama. Sa labas, unti-unting naglaho ang mga sirena, dala ang taon ng kasinungalingan at pagtataksil. Sa loob, may nagsimulang bago, totoo. 2 linggo makalipas, nakaupo si Jennifer sa bago niyang opisina, mas maluwang at nakaharap sa Lake Michigan, binabasa ang quarterly reports. Mula nang maging Vice President, nagsimula nang magbago ang kultura ng kumpanya. At ang financial performance nito may kumatok. Pasok, tawag niya, hindi inaalis ang tingin sa papel. Madam Vice President, may minuto ka ba para sa CEO mo? Biro ni Ricardo, napangiti siya. Nakatayo si Ricardo, may dalang buke ng pulang rosas. Ano ito? Tanong niya, tumayo para salubungin siya. Matagal ng utang na pasasalamat, sagot ni Ricardo. Iniabot ang mga bulaklak. Napakahirap ng trabaho mo nitong 2 linggo at hindi ko nasabi ng sapat kung gaano ko iyon pinahahalagahan. Hindi mo naman kailangan, putol ni Ricardo malumanay. Hindi mo lang iniligtas ang kumpanya ko. Ipinakita mo kung anong klasing tao ang gusto kong maging. Mas mabuti para sa'yo. Ganyan ka na ngayon, sagot ni Jennifer. Kailangan mo lang magtiwala sa puso mo. Tumingin si Ricardo sa kanyang relo. 5:30. Pwede na tayong magpahinga. May sorpresa ako para sa'yo. Nagmaneho sila sa mga kalsadang kumikislap ng ilaw ng Chicago. Hindi pa rin ipinapahula ni Ricardo ang destinasyon. Sa wakas, dumating sila sa North Avenue Beach, eksaktong paglubog ng araw. Pula at ginto ang kalangitan sa ibabaw ng Lake Michigan. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Jennifer. Nilalaro ng hangin ang kanyang buhok. Ngumiti si Ricardo. Naalala mo ba ang unang seryosong usapan natin? Sa break room, nung gabi na binalaan mo ako, naalala ko. Sinabi mong kung nagsisinungaling ako, iyon na ang huling araw ko sa trabaho. At sinabi mo naman na kung mananahimik ka at mawalan ako ng lahat, hinding-hindi mo mapapatawad ang sarili mo. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang mga kamay. Noong gabing yon, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na tapang. Halos hindi makahinga si Jennifer, may seryoso sa kanyang tinig. Ricardo, hayaan mo akong tapusin, sabi niya dahan-dahan. Sa buong buhay ko, akala ko ang tagumpay ay pera, pagkilala, kapangyarihan. Pero nang muntik ko nang mawala ang lahat, doon ko naintindihan, wala itong halaga kung wala ang tamang tao sa tabi mo.
Binitiwan niya ang mga kamay nito at lumuhod sa buhangin. Jennifer Santos, nanginginig ang boses niya, dumating ka sa buhay ko bilang isang taong matapang magsabi ng totoo. Naging kasama kita, matalik kong kaibigan at ang pag-ibig ng buhay ko. Namasa ang mga mata ni Jennifer habang inilabas niya ang isang maliit na velvet box. Ipinakita mo sa akin na hindi titulo ang sukatan ng tao, kundi puso at tapang. Binuksan niya ang kahon. Nasa loob ang isang simple ngunit eleganteng diamond ring. Hindi ko kayang isipin ang kinabukasan ng wala ka. Pakakasalan mo ba ako? Tinakpan ni Jennifer ang bibig ng kanyang mga kamay. Umiiyak na siya. Oo, bulong niya. Oo, 1,000 beses? Oo. Tumayo si Ricardo at isinuot ang singsing. Perpektong kasya. Paano mo nalaman ang size ko? Tinanong ko si Maria, ngiti ni Ricardo. Sa totoo lang, humingi muna ako ng permiso sa kanya. Sinabi kong gusto kong alagaan kayong dalawa habang buhay. At anong ipinangako mo sa kanya? Na ang pamilya ang laging uunahin. Naghalikan sila sa ilalim ng kumikinang na langit ng Chicago. Mga bituin na dahan-dahang sumisilip sa itaas ng alon. Mahal kita, Ricardo Garcia, bulong ni Jennifer. At mahal kita, future Mrs. Jennifer Garcia. 3 buwan makalipas, naging obra maestra ng ginto at pula ang Millennium Park. Nakatingin si Jennifer sa salamin, nakasuot ng kanyang wedding dress. Simple, elegante, perpekto. Nasa likuran niya si Maria, malusog na at puno ng sigla matapos ang matagumpay na operasyon. Ang ganda mo, ani Maria. Kabado ako, pag-amin ni Jennifer. Nang mag-propose si Ricardo, sigurado ako. Pero ngayon, ikakasal ka sa lalaking mahal mo, sagot ni Maria, inayos ang belo ng kapatid. At sasama sa pamilyang maganda ang simula dahil ikaw ang nagbigay daan. Dumating si Dr. Rodriguez, hawak ang test results ni Maria. Perpekto ang tibok ng puso. Nakangiti siya. Nagyakapan ang magkapatid, umiiyak sa tuwa. Sa Lincoln Park Conservatory, sa ilalim ng tropical na canopy, naglakad si Jennifer sa aisle na salamin. Naghihintay si Ricardo sa altar, nakangiting abot langit. Ang ganda mo, bulong niya. Ang gwapo mo, bulong niya pabalik. Nagsalita si Reverend Williams tungkol sa pag-ibig, tapang at pangalawang pagkakataon. Nang dumating ang oras ng panata, si Ricardo ang nauna. Jennifer, pumasok ka sa buhay ko, dala ang isang katotohanang hindi ko gustong marinig. Pero binago nito ang lahat. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay galing sa integridad at na ang pag-ibig ay nakabatay sa tiwala. Nangangako akong maging karapat-dapat sa tapang mo araw-araw. Pinunasan ni Jennifer ang luha bago nagsalita. Ricardo, ipinakita mo sa akin na may mga taong kayang magbago, na may mga lalaking tumutupad sa pangako. Nangangako akong laging nasa tabi mo sa bawat galak at bawat bagyo. Nagpalitan sila ng singsing at naghalikan bilang mag-asawa. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Sa resepsyon, nagtaas ng baso si G. Roberto mula sa Calliope. Sa loob lang ng 3 buwan sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Santos, lumago ng 30% ang Garcia Technologies at pumasok sa mga partnership kasama ang pinakamalalaking pangalan sa industriya. At anong susunod? Tanong ni Martha mula sa HR. Tumingin si Jennifer kay Ricardo pagkatapos kay Maria na masayang nagsasayaw. Well, may ngiting mahiyain si Jennifer. May isa pa kaming sorpresa. Humarap siya kay Ricardo. Buntis ako, bulong niya. 6 na linggo. Nagsabog ng tuwa at hiyawan ng buong bulwagan. Binuhat siya ni Ricardo, iniikot habang pumapalakpak ang lahat. Kinagabihan, nasa rooftop sila ng honeymoon hotel, nakatanaw sa kumikislap na ilaw ng syudad. Ang syudad na minsang halos sumira sa kanila, pero siya ring nagbuklod sa kanila. Mula janitor at CEO hanggang mag-asawang magulang na, bulong ni Jennifer. Anong paglalakbay? Hinalikan ni Ricardo ang kanyang noo. Ang pinakamaganda, tanong niya.
Kakaumpisa pa lang ng kwento natin. Tumingin si Jennifer sa kanya, puno ng pag-ibig ang tinig. Salamat Ricardo dahil naging taong pinaniwalaan kong kaya mong maging. Naghalikan sila sa ilalim ng bituin, mga nakaligtas sa pagtataksil, mga kampyon ng katotohanan at ngayon, isang pamilya. Ano ang masasabi mo sa kwento ni na Jennifer at Ricardo? I-comment mo sa ibaba. At huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa mas marami pang nakakabilib na kwento gaya nito. Gusto mo bang gumawa ako ng maikling buod sa Filipino para sa buong love and betrayal journey ni na Ricardo at Jennifer?